Good morning po sa ating lahat. Mabiyayang araw, maulap na umaga. Alam ninyo, bawat gising po natin hindi pare-parehas. Let's face it, tulad ko po kahapon, talagang hindi po maganda. Yung naging araw kahapon, maraming mga bagay na ayaw mo mangyari pero nangyari. So, ganyan po talaga. Pag Kristiyano ka, ikaw ang target ng dyablo. And then it so happened that hindi lang po it so happened, talagang niloob ng Panginoon when I opened my Bible app this morning. Nagdi-devotion kasi ako gamit ko tong cellphone. Alam niyo po bang bumungad sa akin itong verse na ito? As in bumungad nandun sa pinaka main verse kasi ang gamit ko po yung U version na Bible na pagbukas mo pala ng app, merong pinaka main verse. Talagang nag-strike sa akin itong verse na ito. Talagang oo nga no, pero sandali lang. I-share ko rin po sa Daily Good Vibes ko kasi ayaw kong solohin yung revelation na pag Kristiyano ka na, ikaw na ang target ng Diablo. Tandaan mo yan, ikaw ang target ng Diablo. Because you belong to His mortal enemy. And that is the Lord Jesus Christ. Kaya target ka rin niya. Di ba? So ito po yan. 1 Peter chapter 5 verses 8 to 9. Ito po ay sa pagkakaliwat o salin ng New Living Translation 2007. Okay? Ito po ay sa salin ng New Living Translation na ginawa po noong 2007. Okay, tingnan po natin. Stay alert. Okay? Watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Devour. Ibig sabihin yung talagang, pag sinabi mong devour, yung tagawasak. Tagawasak ng magandang samahan, tagawasak ng magandang pagkakaibigan, tagawasak ng mga bagay na binild mo. Amen? Tagawasak ng katahimikan. Okay. Alam ninyo, meron po kaming parang tatang dati. Dalawa po ito eh. Pero natatandaan ko yung taga Bulacan. Taga Bulacan po siya. Yung isa taga Pakil, Laguna yung isa. Na parang tatang namin siya when it comes to faith, sa pananampalataya. At itong verse na itong madalas nilang pinangahawakan dahil ang dyablo, sabi nila, talagang matinding kumilos. Nasa grace tayo, yes. Pero wag mong kalilimutan, habang nasa grace ka, meron kang kapangyarihan. Ibig sabihin, kapangyarihan yung power ng Diyos, built-in sa iyo yan eh. Hindi po ba? At yan po ay madali mong magagamit para makita mo yung mga pakana ng dyablo, sabi nila. And I believe them dahil ito pong verse na itong madalas silang paborito. And I hope they're doing okay right now. Hiwa-hiwalay na po kasi kami. I think yung taga Pakil, Laguna, nagpunta na po ng Amerika. Hindi ko po alam yung isa, yung taga Bulacan, taga ano po siya, Samba sa Bulacan. Nakalimutan ko na po sa Bulacan eh, pero yun sa dinala niya kami doon sa lugar niya eh. Pero maganda po yung lugar niya. Nakalimutan ko na lang po kung saan doon. Pero alam po ba ninyo, nagkahiwa-hiwalay na po kami. Dahil nung active kami sa gawain, dahil nung way back 2010, 2011, yan po yun. At itong verse na to, madalas nilang sabihin, itong wag na wag ninyong kalilimutan na, tawag dito, wag na wag ninyong kalilimutan na dalhin sa inyong mga puso lagi. Stay alert. Binanatan ni Peter. Si Peter po ito eh. 1 Peter chapter 5 verses 8 to 9. Stay alert. Alam niyo po si Peter, siya yung sinabihan ni Jesus na, hindi ka ba man lang makaano sa akin, hindi mo lang ba ako masamahan maski ilang stay awake, kanyang ganoon. Pray, kanya, para hindi kayo maano ng dyablo, di ba? Parang ganoon. Ayun, dito niya sinabi ni Jesus yung the flesh is willing, di ba? Hindi, the soul is willing but the flesh is weak. Kaya yung sulat ni Peter parang kahawig doon sa na-experience niya doon sa garden with the Lord Jesus, no? Stay alert. Yan ang banat niya sa atin. Watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Stand firm against him and be strong in your faith. Remember that your family of believers all over the world, ay ang ganda nito, itong 9,
Sabi niya, remember that your family of believers, lahat ng mananampalataya, all over the world is going through the same kind of suffering you are experiencing right now. Ibig sabihin, hindi ko mo naging mananampalataya. Ito huwag kayo maniniwala sa mga turo. O mananampalataya ka na, hindi ka makakaranas ng ganito. Ay, ngayon po kalokohan niya sa akin. Dahil ang mananampalataya po, yan ang target ng dyablo. Sa Bible ako maniniwala. Itong Biblia, ang paniwalaan natin. No? Huwag doon sa mga palabok na turo. Tama na yung mga palabok na turo. Malapit na po mag-rapture. Tama na yung mga palabok na yan. Pero pang isang pastor na narinig ko, nakakaawa ito. Sabi ko, ang sabi niya, pa naging Kristiyano ka na raw at ang buhay mo ay wala raw pagbabago. Ibig sabihin, mahirap ka pa rin daw. After ilang At alam niyo, yung sinasabi niya, nandun din yung mga hikahos, yung mga kaawa-awang member ng church niya. I doubt kanya kung nasa iyo talaga ang Panginoon kapag ka mahirap ka pa rin after ilang years. Sabi niya. Alam niyo, ang totoong kayamanan po hindi nasusukat. Ito hindi po nasusukat sa material na bagay. Itong gusto ko sabihin, pag nasa iyo si Kristo, siya po ang tunay nating kayamanan. At imposibleng hindi kanya payamanin. Yun po yun. Pero bakit yung iba hikahos pa? Teka lang po. Huwag mong sasabihin hikahos. Merong right time for them makaahon. The Lord has something to do with them. The Lord will do something for them rather. At antayin mo lang. Huwag mong pangungunahan. Okay? So, ngayon po, sa panahon po natin ngayon, alam nyo, ito po talagang dapat ito natin tong nanamnamin. Hindi mo alam what will happen. Alam nyo nangyari po kahapon, hindi ko na po i-detalye po rito So, medyo nakaka-stress po talaga. Actually, the other day pa po meron na pero ito, matindi Lord ka ko. Pero Lord, sabi ko, salamat ka ko. Abang nangyayari yung mga yon, yung biyaya ho ninyo Lord. Grabe po siya. Grabe talaga, nandun yung nakukuha pa namin tumawa, nakukuha pa namin ngumiti. Why? Despite all of this, we can still manage to smile. It's because of Jesus. Kaya pag mananampalataya ka, alam niyo, hindi nasusukat yan yung mayaman ako, may mga buildings ako, may mga kotse ako. Actually, hindi po yan totoong kayamanan. Yan po ay pekeng kayamanan. Sapagkat yan nawawala. Amen po ba? Amen po ba? Ako, nagastosan ako kahapon ng pera dahil sa nangyari pong yun. Nasaan yung perang inipon ko? May bibilin sana ako doon pero sa iba napunta. Alam niyo mga bagay na ganyan. Kaya dapat daily, lagi nating sasabihin, Panginoon, alam ko po kasama ko. Hindi mo ako pababayaan. Alam ko mahal mo ako. Sabihin mo yung talagang nasa puso mo na, Lord, natatakot po ako, nabatakot ko ganyan. Talk to Him as you would to a friend. Jesus is our best friend. Amen? At ang mga asong yan, mahal ni Jesus, kaya mahalin din ninyo, okay? Yung mga nagre-recommend ng mga equipment dito, siguro yung medyo mahal na ang bibilin ko. Titingnan ko po niya. Pero ngayon po may naasikaso pa po kami yung nangyari po kahapon kasi. So, nakaka-stress po. Pero sabi ko, hindi ko ititigil ang pagbablog. Patuloy itong pagbablog. Hindi matitigil ito. Why? Dahil alam ko, hindi tayo ganon kamangmang para itigil ang gawain ng Panginoon para lamang sa mga daily circumstances na ito lumilipas din po naman. Hindi tayo pwede malinlang ng dyablo. Huli na ang dyablo. Amen? Matatag na po tayo sa biyaya ni Lord. Pero wag mo sasabihin na, matatag na ako, hindi ako matitinag. Pwede ka pa rin matinag. Maski Kristyano ka na. That's why you need the grace of God every day. Lagi kang maging conscious na si Jesus ay lagi mong kasama. At nagpapasalamat po ko sa lahat ng mga nagko-comment. Mag-komento po kayo. You can, share your experience kung paano kayo linlangin ni Satanas, kung paano niya kayo ginagawa ng hindi maganda. At huwag niyo kalilimutan siyempre, isabi dyan, kung paano kayo iniligtas ng Diyos sa lahat ng mga bagay na yun, kung paano kayo ni-rescue ni Jesus sa lahat ng mga pakana ng dyablo. Come on, let's magnify the Lord Jesus. Okay? Patuloy siyang gumagawa sa mga buhay natin dahil mahal po niya tayo, iingatan niya tayo. And remember, ang buhay Kristiyano ay totoong buhay po, hindi po fantasy. Ito po ay totoong buhay. Tama na sa mga palabok na ganyan, okay? Tama na sa mga sugar-coated na ganyan. Let's go back to Jesus. Thank you po.